And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan, at eto na nga ang pinakamainit na balita. Nako mga kapatid, nagkakaroon po ngayon ng world war sa pagitan po mga kababayan ng Philippine Navy at ng bansang China. Paano ba naman kasi mga kababayan, itong bansang China kasi mga kapatid ay saksakan po ng sinungaling. Patuloy pa rin kasi nilang dinidinay mga kababayan na wala di umanong kinalaman itong bansang China mga kapatid sa natagpuan ng ating Philippine Coast Guard na bloke-bloke mga kapatid na illegal na mga droga dyan sa may West Philippine Sea. At eto pa mga kababayan, ang malupit sa ginagawa ngayon ng China. Dahil pinipersonal po nila mga kapatid itong si Vincent Trinidad mga kababayan, na kung saan spokesperson po ito ng Philippine Coast Guard natin. Dahil nga mga kapatid, ito pong si Vincent Trinidad mga kababayan ang nagbulgar mga kapatid patungkol nga dito sa natagpuan ng ating Philippine Coast Guard na bloke-bloking mga illegal na droga mga kababayan na palutang-lutang po dyan sa may katubigan ng West Philippine Sea. Ang tanong lang kasi dito mga kapatid, kung hindi po China ang pinanggalingan mga kababayan nitong bloke-bloking mga illegal na droga mga kababayan na palutang-lutang dyan sa may West Philippine Sea, saan ito galing? Kasi nga mga kapatid, mga barko lang po ng China mga kababayan ang nakakapasok dyan sa may West Philippine Sea. In fact mga kababayan, tayo pa ang hinaharang ng China sa ating teritoryo. Tapos ngayon mga kapatid, nagagalit sila dahil pinagbibintangan daw sila mga kababayan sa isang bagay na hindi naman nila ginawa. Nako mga kapatid, hanggang saan kaya aabot itong world war na ito mga kababayan ng ating Philippine Navy at ng bansang China. Dahil ang China mga kababayan napaka-denial po talaga nila. Kahit kidlatan na sila mga kapatid, deny pa rin sila. Ayaw nilang aminin na sila talaga mga kapatid ang totoong nagmamay-ari nitong mga bloke-bloking mga illegal na droga na palutang-lutang po dyan sa may West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kapatid, panoorin natin ang balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. May panibagong world war ang Pilipinas at China. Bukod sa sigalot sa laot, pinagtatalunan na rin ang tinaguriang floating shabu. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Nagpatutsadahan na naman ang China at Pilipinas. Sa gitna ito ng tensyon pa rin sa West Philippine Sea. At sunod-sunod na pagka-recover ng mga shabu sa karagatan ng Pilipinas na mayroon umanong mga Chinese marking. At Ang pinagtataka ko talaga dito mga kapatid, dinidinay po ito ng China, samantalang mga kababayan merong Chinese marking doon sa nakuhang mga illegal na kontrabando mga kababayan ng ating Philippine Coast Guard. 'Di ba? Chinese mga kapatid ang nakalagay doon sa pangalan ng mga packaging. Sino yung pwede nating pagbintangan yan mga kababayan? Alangan naman mga kapatid, ang pagbibintangan natin yan Taiwan. Alangan naman pagbibintangan natin dyan Malaysia. Di ba? Chinese yung marking mga kababayan. At tanging mga barko lang po ng China mga kapatid ang nakakapasok dyan sa area na yan. Di ba? Tapos ngayon mga kababayan, deny sila ng deny mga kapatid na wala daw silang kinalaman dyan. At mahigpit daw yung kanilang mga pulisiya pagdating sa mga ganitong illegal na mga kontrabando mga kababayan. Ang tanong, kung mahigpit ang inyong pulisiya, bakit ang daming mga pumapasok dito na mga illegal na kontrabando galing sa bansang China? Dyan pa lang mga kapatid, talo na ang China eh. 'Di ba? Talo na sila sa argumento eh. Mahigpit daw yung kanilang seguridad mga kababayan, mahigpit daw yung kanilang mga pulisiya doon sa kanilang mga bansa, doon sa kanilang bansa mga kapatid, pagdating sa ganitong mga bagay. Pero mga kababayan, nakakalusot lahat, itong mga illegal na kontrabando mga kapatid na kanilang na galing po sa bansang China. 'Di ba? Tapos ngayon, eto, napalutang-lutang diyan sa may West Philippine Sea, i-deny nyo. Mga barko nyo lang naman
ang nakakapasok diyan. So kayo talaga, no, ang responsable dito sa mga bloke-bloke na mga illegal na droga na nakuha ng Philippine Coast Guard. 'Di ba? Napakakapal talaga mga kababayan ng pagmumukha nitong China, no? Napakasinungaling mga kapatid, saksakan po ng kasinungalingan. Tuloy. Sa karagatan ng Pilipinas na mayroon umanong mga Chinese marking at hindi malayong galing sa China. China talaga galing yan. Wala nang ibang pinanggalingan yan. Sila lang yung nagdadala ng mga barko nila dyan eh. Tuloy. Sa nilabas na pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila, itinatanggi ng Beijing ang sinasabi nitong malisyoso at walang basihang paratang ng ilang military personnel ng Pilipinas. Walang basihang paratang ha. Kaya pala, no, tuli-tulinada itong pinapasok ni Michael Yang dito na mga illegal na kontrabando sa bansang Pilipinas. Oh. Anong tawag nyo dyan? Hindi ba pwedeng gamiting basihan yan? Oh. Pinaliguan nyo ng illegal na mga droga, no, itong bansang Pilipinas. Oh. Galing lahat sa China, sa bansang China yan. Yung mga magnetic lifter, mga kabatid na nahuli noon, saan ba galing yun? Galing China yun. Oh. Yung mga na-raid na mga bodega, mga kababayan, sino ba ang nagmamay-ari nun? No? Mga Chinese. Oh. At yung nakumpiska doon, mga kabatid, tuli-tulinadang mga illegal, no, na kontrabando. Oh. Chinese ang may-ari nun, mga kababayan. Tapos sasabihin nila malisyoso, mga kabatid. Sobrang kapal talaga mga kababayan ng pagmumuka, no, nitong China. Huli na nga sa akto mga kabatid, nagdi-deny pa. Diyos ko po, tuloy. Na-call out ang Navy spokesperson for the West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad dahil sa kanyang sinabi noong June 24. Historically, there have been instances of large holes of illicit drugs apprehended in the maritime domain, confiscated in our seas that had markings that appear to be Chinese characters. We don't have to look far. From the side of law enforcement, they look for evidence. Sila lang ang pumapasok dyan, no, sa karagatan natin. Therefore, mga kapatid, sa kanila talaga yan. Wala nang duda. Chinese, mga kababayan, yung mga nakalagay, no, doon sa packaging nung nakuha nilang mga bloke-bloking, mga illegal na kontrabando, mga kapatid. Sino ba ang dapat sisihin dyan? China. Dahil sila lang, no, ang paulit-ulit na pumapasok dyan sa ating karagatan. Wala namang ibang mga barko, mga kapatid, na nasisita yung ating mga Coast Guard at mga Navy. No? Maliban na lang sa mga barko ng China. Diba? Ngayon nga, mga kababayan, itong mga militia vessels ng China, ang dami na naman dyan, mga kapatid. Oh. Tapos ngayon, no, magdi-deny sila, mga kababayan, na wala daw silang kinalaman dito, no, sa mga nakuha na bloke-bloking illegal na kontrabando ng Philippine Coast Guard. 'Di ba? Namimersonal pa sila, mga kabatid. Oh. Wala naman dapat silang protektahan pa sa kanilang pangalan bilang isang no? Bilang isang bansa eh. Dahil mga kababayan, sirang-sira na po ang pangalan ng China. 'Di ba? Dapat aminin na lang nila, mga kapatid, no? At makipagtulungan na lang dapat sila sa ating gobyerno para masugpo itong illegal na mga kontrabando na galing sa kanilang bansa na patuloy na pumapasok dito sa bansa natin. Imbis na makipag-cooperate sila sa ating mga otoridad dito, mga kababayan, denial pa sila. Oh. 'Di ba, mga kapatid? Ayaw nilang aminin na palpak yung kanilang mga protocol, no, yung kanilang mga pulisiya. Kung kaya't nakakapasok ito sa bansang Pilipinas, no? Naninindigan sila na intact sila doon sa kanilang pulisiya, di umano, mga kababayan. Pero during Duterte administration, mga kapatid, tuli-tulinadang mga illegal na kontrabando ang pinapasok dito ni Michael Yang. No? Yun ang totoo dyan, mga kababayan. Lahat ng mga nare-raid dito na naglalakihang bodega, mga kapatid, no, na hinihinalang naglalaman ng mga illegal na droga, mga kababayan, ay pagmamay-ari po ng mga inchik. Oh. Tapos magdi-deny pa kayo ngayon.
saksakan ng kasinungalingan talaga. Anyway, mga kapatid, wala namang magnanakaw talaga na umaamin. 'Di ba? Ang China, mga kababayan, magnanakaw 'yan. Magnanakaw po 'yan ng teritoryo, mga kapatid, no? And wala ngang magnanakaw, mga kababayan. Ayon sa mga kasabihan ng mga matatanda, mga kapatid, walang magnanakaw na umaamin. Kaya given na, mga kapatid, kung bakit ganito, no, yung pinagsasabi ng bansang China. Dahil, mga kababayan, isa po silang magnanakaw na bansa. Tuloy. On the military, we look for indicators. It appears that it is not far-fetched that this could be another effort of the Chinese Communist Party to undermine the future generation of Filipinos upang sirain ang kinabukasan ng isang bansa, buhusan mo ng maraming illicit na droga, illegal na droga, para ang kabataan ay masisira ang tamang pag-iisip. Hindi malayo na gagawin sa atin o ginagawa sa atin yan. Si Digong nga di ba? Nagdodroga nga si Digong, mga kapatid Yung fentanyl, ano ba 'yon? Di ba? Kunwari lang gamot, mga kababayan, ano? Ginagamit daw ni Digong na gamot sa kanyang sakit. Oh. Napakakuan talaga, ano? Napakatawag nito. Kumbaga, nakakaloko, mga kapatid, ano? Dahil maging ang former president natin, lantaran, no? Harap-harapan na inaamin na gumagamit siya ng marijuana, gumagamit siya ng fentanyl. Oh, 'di ba, mga kababayan? Nakakalungkot, mga kapatid, no? Ang lakas nilang mag-akusa sa presidente, pero sila ang certified na user, mga kababayan. Tuloy. Sagot ng China, sila ang isa sa mga bansang may pangil kontra droga. May pangil pa, Kaya pala, no, yung mga negosyo ni Michael Yang, lusot na lusot dito sa Pilipinas. Tumatagos talaga sa Bureau of Customs. Oh, di ba? Yung sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes na drug trade, mga kababayan, ano, sa Davao. Saan ba galing yan? China! Oh. Tapos ngayon, sasabihin nila, mga kapatid, na napakahigpit daw ng kanilang pulisiya. Are you joking? Tuloy. Sila rin daw ang isa sa may pinakamagandang counter-narcotics track record sa buong mundo. Kaya pala namumroblema ang bansang Amerika, no? Pagdating sa issue ng fentanyl. 'Di ba? Mga kapatid, ang bansang Amerika ngayon namumroblema talaga, mga kabayan, dahil mayroong part diyan sa I think Philadelphia yata, mga kapatid, ano, na kung saan, mga kababayan, para na pong mga zombie yung mga tao diyan dahil sa kakagamit nila, mga kapatid, nitong fentanyl. Diba? Itong fentanyl na ito, mga kababayan, the same fentanyl po ito na ginagamit ni Tatay Digong nyo. At lahat yan, mga kapatid, galing po sa bansang China. Dinadaan nila, mga kababayan, sa Mexico. No? Yan yung problema ngayon ni Trump, mga kapatid. Diba? Kaya nga, mga kababayan, itong si Trump, nagagalit siya sa China dahil itong China talaga ang sumisira sa bansang Amerika pagdating sa ganitong usapin. Oh. At walang ginagawa dito, mga kapatid, itong si Xi Jinping. Tapos ngayon, mga kababayan, ano, sasabihin nila, isa sila sa pinakamahigpit na pulisiya pagdating sa ganitong mga bagay. Oh. Kaliwaan nga yung bintahan nyo, no? Kaliwaan nga yung mga export, pag i-export nyo nito mga illegal na kontrabando na to, tapos sasabihin nyo, mahigpit ang pulisiya nyo. Napakalaking sinungaling talaga. Tuloy. Di rin ligtas si Defense Chief Gibo Chodoro matapos raw banggitin ng kalihim na no country in ASEAN is subjected in all fronts by China but the Philippines. Banat ng Chinese Embassy, hindi ito nakakatulong sa problema ng bansa at makakaapekto ito sa pagresolba sa sigalot sa laot. Makakaresolba? Wala naman kayong planong resolbahin yan Oh, dahil yung paniniwala nyo, no, na yung hawak namin na award, no, ay illegal at hindi makatotohanan. So paano mariresolba yan? 'Di ba? Yung arbitral award daw, mga kababayan, na meron ang Pilipinas, according to China, ay illegal daw yun.
Hindi daw yun mga kapatid kinikilala ng China. Tapos ngayon, magbabanggit sila dito mga kababayan na ito daw issue na ito no, ng illegal na kontrabando ay hindi daw nakakatulong sa pagresolba sa issue dyan sa may West Philippine Sea. Ang tanong, may plano ba talaga kayong resolbahin yan? Oh, may plano ba kayong isuko na yan no, sa amin? At hayaan na lang kaming pakinabangan yung mga yamang dagat namin dyan? Di ba wala? Oh, kaya huwag kayong magsasalita na patungkol dyan sa pagresolba. Dahil kayo mismo, wala kayong planong resolbahin yung issue na yan. Tuloy. Sagot ni Secretary Gibo, Pag nahuli ang China, ang sagot nila lagi ay buga. No? Tama Buga. yun. Yung mabuga at Ngunit, yan na lang ang ginagawa nila palagi. Ngunit itong buga na ito ng China, dahil nahuli sila, hindi galing sa bibig ito. Galing sa ibang parte ng katawan na bumubuga. Hindi sa bibig. una na ring na-call out ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang isang China-owned media sa pagpapakalat ng umano'y propaganda video laban sa kanya noong ginanap ang Shangri-La Dialogue sa Singapore. Target daw ng mga ganitong propaganda ang pag-discredit sa AFP at maliitin ang posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Yun talaga yun. Di ba? At ang mas worst pa mga kabatid, pati mga kababayan natin, yung mga supporters si Tatay Diggs nyo, ay nagagamit na rin ngayon ng China sa kanilang mga propaganda. Kapwa Pilipino na natin mga kababayan, ang sumusuwag sa sarili nating paniniwala at prinsipyo. Itong mga pro-China natin na mga kababayan, mga kabatid. At sila po ay mga supporters po ni former President Duterte. Di ba? Grabe itong balita na ito mga kababayan. Anyway guys, hanggang dito na lang po itong video na ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating topic ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating video mga kabatid para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-iwan na rin kayo dyan mga kababayan ng mga personal ninyo na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.